alam niyo po ay matinding pananakot at paglilinlang ang dinaanan ng mga empleyado ni Zaldico mula nung umalis siya sa Pilipinas. At katunayan, yung MC na binabanggit ko kanina ay tinakot ang mataas na opisyal ng mga ito. Kaya sila po ay medyo naguluhan din. Dahil pare-pareho kaming ordinaryong mamamayan lamang. At noong nakita nila at nakita ko ang pagtrato ng Senado kay Master Sergeant Orly Gutesa na dapat sana ay inalagaan nila dahil siya ay nagsasabi ng totoo. Ngunit dahil sa politika ay ang kinalabasan siya pa ang naging masama. At katulad ng sabi ko, makikita po ninyo na yung mga nagnanais na mapagtakpan ang katotohanan ay pinilit nila si Zaldico na mag-execute ng isang affidavit na nagsasabing ni dating Secretary Mike Defensor at isinabi niya doon na hindi daw totoo ang kanyang sinabi na meron siyang kinalaman o partisipasyon sa pag-deliver ng mga mali-maleta ng pera. Pero ipinakita po namin sa inyo ang isang larawan na kung saan nandoon si Master Sergeant Gutesa na kasama sa pagde-deliver ng pera. Pero gusto kong iliwanagin din na si Master Sergeant Gutesa ay na-assign sa isang media operator ni Zaldico. Pero sinisweldohan siya ni Zaldico. At di kalaunan ay dahil kulang ang tao sa pagde-deliver, kinuha si Master Sergeant Gutesa at 2 linggo lamang siyang nasama sa pagde-deliver. Pero alam niyo po ang mga kasundaluhan na nasa harap ninyo? Mula September 2022 hanggang sa kagitnaan ng 2025 ay 3 hanggang 4 na beses kada linggo na nagde-deliver ng pera sa Forge Park at sa Aguado sa tapat ng Malacanang. Mahigit 100 beses silang nag-deliver at kada delivery ay hindi bumababa sa 20 na maleta. At minsan umaabot nga ito ng 52 na maleta na kailangan pa nila ang 6 na vans para ma-deliver lamang ang mga maleta na ito. Pwede po ba sumagot kahit yung isa sa kanila? Sure. Para lang po ikwento yung binabanggit nilang pagdi-deliver linggo-linggo, kahit yung isang masasabi po natin na magko-corroborate po dun sa iba namang sinabi ng mga nauna nang nagsalita before sa mga hearings, sa mga investigation po. Sino po sa kanila yung pwedeng magkwento? Alam po natin na mga Marines, matatapang po yan. Total, humarap na rin naman po kayo, lumantad na. Baka pwede pong mag-share. Buong pangalan po, pakistate lang po, tsaka yung naging personal knowledge sa pag-deliver po ng maleta. Ako po si Rosebert Tuopan. Nasign ako kay boss since nung na-hired ako sa team niya. Meron kaming group chat na sa team namin kay boss Elizaldico. Okay. Doon pinapost lahat ng mga kung saan magdi-deliver, kanino, at kung ilang maleta.
Yun po. Nakapag-deliver po ba kayo ng maleta sa Malacanang at or sa bahay po ni Pangulong Marcos? Opo. Ako po si Belnard Tube. Nakapag-deliver po kami. Saan? Ah, uh, 41 Forbes po. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes, Jr. yes po. Meron din po kami sa Ilocos kasama po si Kong Saldi. Ilang maleta po yung na-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Yung sa Ilocos po ay sa 5 maleta po. Para Then, kanino po yun? Kay Kong? Kanino po yun? Pagkakaalam ko, Para maklaro lang, no? Nag-deliver sila sa Ilocos Norte, sa bahay mismo. At sa Paway, sa bahay ni BBM. Ha? Oo. At saka may mga katibayan naman, no? Next question po, si Pam po ng Third Floor Studio YouTube, sir. Attorney, sino po ang nasa taas ni Zaldico para ho yung lakas ng loob niyang magbaba ng mga utos na yan, sundin ho ng ating matatapang na men in uniform na ito? Ako po ay, bago ko sagutin yan, no? I want to put in context my answer and why that is my answer. I am a lawyer, a litigator for 26 years. I deal with facts. I don't speak without basis. I do my homework. Nakita nyo naman noong PDAP scam, nakapag-file ako ng complaints sa DOJ laban sa 14 na senador, 198 na congressmen, at 5 cabinet secretaries. Nakita nyo rin ako malamang doon sa ginawa namin laban kay Arnie Tevez. Dahil on my own, I was able to validate about 64 previous killings. Sa ngayon po, as I said, I do my assignment and I do it well. Ang ugat at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos. At hindi gagalaw si Speaker Romualdez o si Zaldico na walang pahintulot kay PBBM. Dahil bakit siya tumanggap ng mali-maletang pera? Hindi ba siya nagtanong saan galing ito o para saan ito? I hold him responsible because being the chief executive, being the head of the executive branch, he is the chief implementer of laws. Siya ang walang ibang mag-implement ng mga batas kundi siya, executive. Pero bakit niya hinayaan ang mga ito? Narinig ninyo marahil ang sinasabi lagi ni Congressman Toby Tiangco na di umano ay kinumpronta ni PBBM si Speaker Martin at sinabi niya, ano ba Martin, Saldi, ilang bahay ba ang gusto nyong bilhin? Ilang steak ba ang gusto nyong kainin? Alam ni BBBM ang pagnanakaw. At alam po ninyo, bata pa lang sila. Takot si Martin Romualdez kay BBM. Pati nga si Jack Enrile, nabalitaan ko, takot kay BBM.
nung bata pa sila. Sa tingin nyo ba kikilos si sino man dyan na hindi alam o hindi inutos ni PBBM? Pero marami pa po kaming ilalabas na mga datos na gaya ng sabi ko kanina, hayaan nyo muna kaming ilahad lahat ng mga ito at nung iba pa naming mga ebidensya sa ombudsman, no? Because as a lawyer, I want to hold on to that flicker of hope that certain institutions are still functioning.